In Christ we live with no hesitation. His love surrounds us, a powerful embrace. In Christ we find our strength, our saving grace. Oh, in Christ our hearts rejoice. In Christ we lift our voice. Fast and loudly, a joyful sound. In Christ, forever we're bound. No longer lost, no longer afraid. In Christ our future, beautiful name. Every burden lifted, every chain undone. In Christ our victory, eternally won. Oh, in Christ our hearts rejoice. In Christ we lift our voice. Fast and loudly, a joyful sound. In Christ, forever we're bound. Hallelujah! Magandang hapon po. Welcome po sa ICC. Tayo po lahat ay tumayo. Salamat sa Panginoon. Before we start po, pwede po ba nating itian, kamayan at kawayan yung ating mga kasama, kaliwat kanan, harap likod. Ayan po, welcome po sa inyo and welcome po sa ating 4 p.m. service. And to all the people watching online, welcome din po sa inyo. Sige po, pwede bang palakpakan natin si Lord? Come on, church! Ang lahat ng excited, come on, palakpakan si Lord! Ang lahat ng expectant, palakpakan si Lord! Yes, God! We praise and worship you, Panginoon! Thank you, God! Thank you, Jesus! Come on, clap our hands! Hey! Sama-sama natin purihin ang Panginoon. Yes, God. You are worthy, God. Come on, church, we sing. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. One more time, we sing. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Yes, God. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. For the last time, come on, halina't sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Yes, Lord. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Come on, one more time. Sing to the Lord. Malaya, 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 malaya. Salamat, Panginoon. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y hinalaya. Yes, God! Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. One more time, malaya, 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 malaya. Come on, kung ikaw yan kapatid, you say, malaya. Salamat, Panginoon, for that. Malaya, 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 malaya.
buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y dinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Sabay-sabay, malaya, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumandag, yeah. Malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. One more time, we say, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumandag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Come on, ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang, come on church, sa sakit at karamdaman ako'y dinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya. Yes, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. One more time. Kung ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ng kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y dinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. For the last time, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Palapakan natin ang Panginoon. Salamat sa binigay mong kalayaan, O Diyos. Hallelujah. Pupurihin ka namin, Panginoon. Come on. Gamitin natin ang kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon upang purihin siya, upang mabuhay na nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa iyo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa iyo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. One more time, we sing. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa iyo. Come on! Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa iyo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. For the last time, one more time, we sing. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa iyo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa iyo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. We say, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Bakit kapatid? Kasama natin ang Diyos. One more time, we say, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Salamat, Panginoon. We say, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako
ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Come on! Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. One more time. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Come on, let's testify! Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Hey! Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. For the last time we sing, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Church, kasama natin ang Diyos. Come on, papurit palakpak para sa Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Come on, pwede bang one more time, palakpakan pa natin ang kabutihan, ang kapangyarihan. Yes, Lord. Ang Diyos na meron tayo. He's one of one. Wala siyang katulad. Wala kang katulad, Diyos. Lord, patuloy ka naming aawitan sa oras na ito, God. Ang katakilaan mo, Panginoon, walang katulad, walang kaparis, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, as we worship you this afternoon, you know our hearts. At Lord, nilalapit namin to sa iyo, Panginoon. Sige, Lord, we remember that, Lord, in your word, ang sabi mo, ikaw ang Diyos na nagbubuo. Nagbubuo ng buhay na wasak. Pusong basag, Panginoon. O Diyos, Lord, kami ito, Panginoon. Lord, buuin mo kami, Panginoon. Dami pang mga bagay sa buhay namin na, Lord, kailangan mabuo, O Diyos. Right now, as we worship you, Lord, sige, God, we submit ourselves to you. We surrender ourselves to you, God. And Lord, move in us, Panginoon. We pray, God, mangusap ka sa amin sa oras na ito, sa service na ito, Diyos. Hallelujah. Sa awitan pa lamang, Panginoon, maramdaman namin, Panginoon, na Lord, ikaw ang Diyos na nagbubuo ng buhay na, Lord, pwedeng nawasak ng kaaway, Panginoon. Yes, God. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Can we lift up our hands? Pwede po ba nating taas yung ating kamay? And can we close our eyes sa oras na ito? Ang Diyos po ay nandirito. He is here, not just to look, but He is here to help us. He is here to restore us. He is here to heal us. Hallelujah, Lord. We worship you. Hallelujah, God. Sige po, taas po natin ating kamay. Let's be in the presence of the Lord. Come on, we sing. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mabagit sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Hallelujah. Come on.
Kung ikaw ito right now, pwede bang taas mo yung kamay mo sa Panginoon? Gaya ng ating inawit, andito ang Diyos. Hallelujah. We sing. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan. Salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Come on, tawagin natin siya. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mabagi sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. One more time. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mabagi sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Come on, we sing. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Dinanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Yes, God. Dinanais ko'y ikaw. One more time, we say, suriin mo ang puso ko. Come on, let that be our prayer tonight. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Yes, God, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mabagi sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba. One more time, come on, we lift up our hands, we sing. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mabagi sa atin ang tunay. O ang alay ko ay pusong, buuin mo to, Panginoon. Come on, church. Sa iyong presensya. Hallelujah, Lord. Come on, people of God. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. O Diyos, nakikita mo kami, Panginoon, ang kalagayan ng aming mga puso, Diyos. Kailangan ka namin, Panginoon. Salamat sa habag mo, Panginoon. Ikaw ang nagbumuo sa aming puso na basag, O Diyos. Come on, church, we sing. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mabagi sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Come on, we sing. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso, suriin mo, Panginoon.
Baguhin mo ako, Diyos. Ninanais ko'y ikaw. One more time, we say, suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay, suriin mo, Panginoon, ang iyong kalooban. Suriin mo, suriin mo, O Diyos, ninanais ko. One more time, suriin mo ang puso ko. O Diyos, nagpapasiyasat kami sa'yo. Ang iyong kalooban, suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Itataas ang aking mga kamay. Come on! Sa Diyos mabagin, sa akin ang tunay mo. Ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mabagin. Yes, God. Sa atin na tunay, ang malay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay, ang alay ko, come on, ay pusong basag, nagpapakumbaba. For the last time, church, come on, let this be our prayer. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay, ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Palakpakan natin ang Panginoon, church. O Diyos, maghari ka sa buhay namin. Papasiyasat kami sa iyo sa oras na to, God. Lord, mangusap ka through your words, God. Lord, ready kami, Panginoon. Lord, ready kami, Panginoon. Open mo ang aming puso at isipan sa katotohanan na meron sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon at God. Sige, Lord, hindi lang ito mabuksan, Panginoon, kundi magkaroon kami ng kagalingan dito. Gaya ng aming inawit, Panginoon, Lord, naging totoo lang kami, Panginoon. Pwedeng marami sa amin, pwedeng nandun kami sa pusong basag, Panginoon. But God, we know, Panginoon, Lord, hindi ito natatapos dito, God. As we entrust our lives to you, as Lord, nandun kami, honest kami, Lord. At Lord, humihingi kami ng tulong sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos that will never fail, Panginoon. Gaya ng pagpapakilala mo, Panginoon, ikaw ang Diyos na bumubuo ng mga basag na puso, God. Lord, magtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Lord, na kaya mong buuin ang puso naming basag sa oras na ito, Lord God. Salamat, Panginoon. God, sa iyo ang kapurihan. Sa iyo ang aming pag-asa, Lord. We love you. We honor you. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you for the salvation, Lord, na meron kami ngayon. We bring back to you all the glory. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Hallelujah. Sige, pwede po bang palakpakan natin minsan pa ang Panginoon? Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, at babalik yung mga ushers natin upang kunin yung mga gamit.
Sige po, at habang yan, kinukuha na yung mga elements no, ng ating pong communion, parang nagmamadali. Kanina po kasi na-overtime ako. Kaya po ng mga nakikinig sa amin online, welcome po sa In Christ City Church. At sige po, at patuloy namin kayong pinapanalangin. No, alam namin, ang iba sa inyo, regular po kayong nakikinig sa amin. So, the Lord will bless you no, sa amin pong service. Nitong aming pong 4 p.m. service. And sige, hayaan yung kayo man ay madinig nyo si Lord, no, yung, kung ano yung nais niya na dalhin sa atin, no, sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa hapon pong ito. Gusto kong basahin ang Acts chapter 9 verse 1 to 9 po, at ito po tayo, ating pong tignan itong si Apostle Paul, no, na nung una, siya po ay si Saul. Si Apostle Paul po ay nitong text na to o yung context nitong text, dito niya na unang na-encounter si Lord. No, kasi etong si Saul, no, that very time, no, yung mga sandaling yun, no, na etong naisulat na to, siya ay kaaway ng Diyos, no, because andun siyang nagpe-persecute sa mga Kristiyano. In fact, dito, makikita natin dito, ay halos nandun siya sa kanyang desire na patayin ang mga disciple ng Panginoon. No? So that in the end, no, later on, nakita natin na divert yung kanyang pananampalataya. No? Kumilala siya sa Panginoon pagkatapos at dito siya nagsimula. So, sige po, ayan yung basahin natin ang verse 9. Sabi dito, then Saul is still breathing threats and murder against the disciples of the Lord. When he went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were up the way, no, that they, hindi pa Kristiyano tawag sa mga mananampalataya, kundi mga the way. No, sabi dito, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem, ipakukulong, or kung mabigyan ng pagkakataon, pwedeng ipapapatay itong mga Kristiyano, sa pangungunan ni Apostle, itong si Saul, no, na naging Apostle Paul later on. And sabi dito, suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard the voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, who are you, Lord? Then he said, then the Lord said, I am Jesus whom you're persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, arise and go into the city, and you will be told what you must do. Verse 7, sabi dito, and the man who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no one. Meron po siyang mga kasama. Grupo po silang, yung kanilang mission so that i-persecute, i-terrorize itong mga Kristiyano, Ito si Saul, na naging Paul. Sobra yung kanyang, yung dating etong si Paul, Hindi lang siya yung parang magpapakulong, In fact, may mga instansya siya na naging kabahagi siya, sa kamatayan ng mga lingkod ng Panginoon that time. Verse 8, sabi dito, then Saul arose from the ground, and when his eyes were open, he saw no one. But they led him by the hand and brought him into Damascus. And he was 3 days without sight, and neither ate nor drank. Sige, let us pray first. Father, in the name of Jesus, Lord, sige Lord, continue to bless your word today. Father, God, more than kanina, Lord, yung salita mo, ibaba mo sa amin, Lord God. At sige, ayaan mo na marinig namin to, Lord, at
bigyan ng halaga at maging gamit, Lord, para sa iyong mga anak. Na magkaroon kami ng understanding, Lord, at maintindihan namin ang buhay, Panginoon, through this word. Ang dalangin ko, Panginoon, sige, ayaw mo maging answer prayer namin to, Lord. Maraming mga tanong ang iyong mga anak, Lord, regarding sa mga bagay-bagay na aming dinadaanan. Tulad ng inawit namin kanina, Panginoon, no, na nandun ang madami, yung aming mga puso ay mga durug, Lord, but we ask help, Father, ma-restore kami. Thank you, God. Bless your people, God, and let your word speak, Lord, in our midst today. Father, we bring back to you all the glory. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Sige, pwede bang palakpakan pa natin minsan ang Panginoon? So, sige po, at ganda nito ang ating mapag-usapan. I think, and I believe na magiging answer prayer dito sa atin, no, that sometimes andun tayo sa sitwasyon na almost di natin naintindihan, no, but hayaan natin sa pamamagitan nitong ating madidinig, no, na ma-enlighten tayo dito. Maintindihan natin ang buhay ay meron talagang kwento na that sometimes hindi tayo komportable. At ito nga si Paul, no, kung balikan natin, nandun siya, no, ako, tingin ko, nung makilala niya ang Panginoon, nandun siya sa sising-sisi, maari, no, na grabe yung kanyang ginawa, na naging instrumento siya upang mamatay yung iba at ang madami ay makulong, no? At yung kwento na parang the time, tingin ko yung pangalan niya, talagang dinig na dinig ng mga mananampalataya na kapag nadinig na si Saul nandito at naghamok, nag-rementado, no, na makahanap ng mga Kristiyano, no? At lalo na yung mga grupo ng mga Kristiyano na nagsasama-sama ay talagang kanilang yung terrorize nila, yung tamang word sa sobrang yung character nito si Paul that time, no, yung nandun siya yung kanyang giggle, no, but at in the end, sabi ko nga kanina, no, nandun sila sa isang kalagay na akala niya tama yung kanyang ginagawa kasi part siya ng religion ng itong religion na meron sila that time, no, at siya ay nabibigyan na ng pagkakataon upang i-train so that in the end talagang tataas pa yung kanyang position, no, na para maging kaparte ng religion nila that time, na ang religion na ito ay talagang inuusig, no? Napatay na nila ang Panginoon at alam nila na ang Panginoon, ang daming kwento na nabuhay na magmuli, pero hindi sila pumapayag, no, na mag-gather pa itong mga taong ito at talagang pilit nilang pahintuin, no, itong mga taon na nagpatuloy sa Panginoon at nandun yung desire na ipalago yung pananampalataya na meron sila. So, ito po yung kwento ni Apostle Paul. So, tingnan natin to, no, because ito laki ng aral dahil sa, kung titignan mo yung tao na parang wala na no, yung salitang basag sa isang banda, no, because iba naman yung basag na andun ka na naglilingkod ka sa Lord at andun kang dumadaan ng iba't ibang kapagsubukan, magkaiba din naman yun. But in the other side, itong si Saul, bumabasag nga ng puso ng mga Kristiyano, ano? But dito, makikita natin na wala talagang hindi pwede sa Panginoon, no? Either ikaw itong naghasik, no? Or talagang nagpe-persecute, no, ng mga tao niya, or of course, tayo na kanyang mga anak, no? Nandun yung kanyang kalinga at yung rebellion na meron tayo, but still, no, si Lord hindi talaga nagtatangi ng tao. At Diyos ay may liwanag na andoon, no, nakakonect siya doon sa puso ng mga tao na kahit na pag tinignan mo, dilim na ng puso ng taong ito. No, biro mong murderer, mamamatay, Kristiyano, no, at hindi binanggit kanina sa ating binasa, no, mamamatay ng mga disciples, no, ng mga followers ng Panginoon. So, sige, ayan natin na sa hapong ito that gusto ko ibigay yung title, ano, the title of my message para at least tuloy-tuloy tayo. Light in darkness. Light in darkness.
no? That, sige, tingnan natin, meron bang light? Meron. Sa dilim? Meron po. Kaya nga, kung titingnan natin, etong si Apostle Paul, kung titingnan mo puso nito, napakadilim na ng puso nito, no? Pero, hindi, nakakita tayo ng ebidensya na kahit na itong taong ito ay talagang nagwawala, no? Yun yung ano niya yung kanyang karakter no? Na may mga istansya na naging kabahagi talaga siya upang saktan ang mga anak ng Diyos that time na mga kumikilala sa Panginoong Hesus at naging kabahagi siya sa kamatayan ng mga ibang mga mananampalataya, no? Itong si Saul. But sa kabila ng lahat ay nakita natin na bigyan siya ng pagkakataon kung ituloy-tuloy natin yung kanyang kwento, no? Na nabigyan siya ng pagkakataon na siya man ay makilala ang Diyos at mabago ang buhay. Sige, palapakan mo si Lord. So, diyan papunta yung ating pong usapan, no? So, ito yung isang bagay, no, na maliwanag na makita natin dito. Na kapag gusto kang gamitin ng Diyos, no, wala talaga ito yung parang reservation o parang basihan na parang, hindi, ito lang gusto kong gamitin at hindi pwede to. No. Kasi kung titingnan natin, itong naging kwento ni Saul, no, na naging Apostle Paul sa dulo, but kung titingnan mo, ito hindi talaga to qualified. Pero ito ay nagtuturo din sa atin, no. Hindi ko alam, ikaw ba to? No? Gusto kong sabihin sa iyo, anong buhay mo? Anong meron ka? Anong ginagawa mo ngayon? Ikaw na ba ang tingin mo na itinuturo ka na ikaw na isa sa pinaka maduming puso or pinaka madilim na, no? Yung puso mo o yung buhay mo ay talagang andun ka na, no? Parang nasa ilalim ka na ng lupa, no? Yung sa sobrang dilim. Pero tingin ko ay si Apostle Paul ay more than that. Pero nakita natin na nabigyan siya ng pagkakataon. Anong ibig kong sabihin? No? Wala dito na pwedeng magsasabi na hindi ako pwede. No? Lahat tayo ay qualified. Na kapag ang Diyos ay gusto tayong gamitin, no? Of course, no, hindi naman tayo parang tumatangkilik sa paggawa ng hindi mabuti. But that is our nature, that is our experiences, no? Na hindi ko alam, ano, mamaya magkukwento ako ng konti. No, ako, bago ko nakilala si Lord, sabi ko nga, dumating ako sa punto na hindi naman nagreklamo, pero sinabi ko sa kanya, Lord, bakit ngayon lang kita nakilala? No, ang dami, pag binalikan mo yung buhay at since bata ka, sasabihin mo, Lord, dami kong nagawang kasalanan, Panginoon, bakit ngayon lang kita nakilala? No? At si Lord ay hindi siya, ano ba tawag doon? Respector ba? Yung tawag, tama ba ako doon? Yung parang tumitingin na sino ka ba, no? Si Lord ay kayang magbuo. Tama yung title, no? Even that nandun ka sa dilim, kaya kang lagyan ng liwanag ng Diyos pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Because sometimes, no, na para bang ang tao ay meron ng yung natuldukan na, no, na parang, hindi ka na pwede dyan, but si Lord, dito makita natin. Ang gandang halimbawa si Paul, kasi po pwedeng that sometimes hindi naman iba ang magko-condemn sa'yo, sarili mo mismo. Sasabihin mo, hindi na ako pwede dyan. No? Pero dito makikita natin that even yourself, no, hindi mo pwedeng husgahan yan. No? Kapag nakakita mo, no, itong si Paul, itong si Saul na naging Apostle Paul ay, he is not qualified, no? Na more than siya doon sa experiences natin. Biro mong umabot na siya sa punto na pinapapatay niya na itong mga disciple, no? At pinakulong niya ang madami, no? Pinresecute niya, binulabog niya ang madaming mga Kristiyano, no? Ginulo niya ang buhay, no? But that in the end ay magiging Apostle Paul pala siya pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Friends, ano ba ang gusto kong sabihin? It can come from anywhere, no? Na si Lord, marami siyang paraan upang ayusin tayo, no? Nandun tayo sa dilim ng buhay, si Lord, maraming paraan na panggagalingan upang ligyan tayo ng liwanag muli at magkaroon ng pag-asa. Because God is in control of everyone. Sabi ko to kanina,
No, walang sino na hindi niya control, no. Ang tao ay siya ang may lalang. Sabi ko nga kanina na kapag tinignan natin maybe Filipino concept, no, meron lang naisip ko yung illustration at habang inaaral ko to, yung napunta yung isip ko sa prison, no, that sometimes yung mga tao sa preso, no, parang hindi na sila, no, outcasted, parang wala na silang karapatan, no, na parang tingin natin sa kanila, no, na parang mga talagang napakadilim na ng buhay ng mga to, no, napakaitim na ng mga budhi ng mga to, no, yun tama naman yung word, hindi colloquial word, but hindi na natin nakita na no, teka muna, no, that sometimes nandun na yung parang judgment na wala nang pag-asa yan, no, na kapag although siguro, no, yun nandun yung mga case nila na sobra-sobra, pwedeng mga murderer yan o ano ba yan, bank robberer ba yan? Hindi ko alam, no? So marami pang mga case. But sabi ko nga kanina, no, pag tinignan natin ang mga taong ito, naisip ko lang naman, no, na may mga pagkakataon na kapag nag-iisa yan, na kahit na sabihin mo na madaming pinatayan, no, may mga tao kong nakilalang madami nang napatay, pero yung bang may sa isang banda pa rin, makikita mo meron pa rin kabutihan yan. Lalo na kung nandun na yan sa kulungan, pag sa time na nag-iisa yan, o abang nakahiga yan doon sa kanyang, may kama ba yan sila? Hindi ko alam, nandun yan sa banig o sa sahig. Pero may mga pagkakataon, of course, kung tatay yan, naisip niya yung anak niya. Di ba? No? Yung, kumusta na kaya mga anak ko? No? Ganun yun eh. So hindi naman yan porque nakagawa yan ng pagkakamali, puro na bato na puso niyan. O kaya kung anak niyan ay siyempre maalala niya, no? Siguro, naisip ko nga, naka-experience niya ng bata, no? Yung maalala niya na kung paano siya kalingain ng nanay niya, no? Yung paano siya paliguan, no? Nandun niya sa kaisipan eh. At pag nabalik siya doon sa isip niya, di ba? Parang nandun niya, no? Kung yung, oo nga naman, pwede, and then sasabihin mo, sa dulo na ang pagsisisi. Pero may mga ganong pagkakataon, no, na meron yan sila. Kaya si Lord, nakakonect dyan. Dahil sa isang banda, doon yan pupunta si Lord, no, na meron pa yan na pwedeng paglagyan ng yung dahilan si Lord na para pumasok dyan sa ganong mga tao. No? May kausap ba ako dito? Sige, palapakan mo muna si Lord. Ano man ang kalagayan, no? No, of course, hindi ko lang naman sinasabi mga preso yan. Tayo din naman. But sometimes, kapag nandun na tayo sa dilim ng buhay natin, ibang usapan naman, maybe, yun na nga, sinasabi ko naman din na pwede naman, may dilim tayong dadaanan, pero hindi din naman kasi that sometimes, sadya ba yan? No? Kaya ka nandyan dahil talagang kalyado ka na, no? Hindi ka na mapigilan sa paggawa ng masama. No, kalyado ka na, nandun ka ng patuloy ka na dyan sa alam mong mali yan. At yan ang magiging resulta. Meron din naman na nandun ka sa kapagsubukan. No, nakilala mo si Lord, kasama talaga yan. Although wala naman talagang pagkakaiba. Either ikaw ay tao ng Diyos o hindi ka tao ng Diyos, nandun ka talaga, no, makaka-experience ka ng dilim ng buhay. Ang pagkakaiba lang natin, tayo na mga Kristiyano, nasasabi ko na yun sa ilang mga messages ko or sa aking mga sermon, na meron tayong Diyos sumasaklolo, but of course, no, hindi rin natin pwedeng pigilan na si Lord, sasakloloan niya din itong mga taong ito na kahit na hindi pa ito nakakakilala. No, tayo naman din noon, no, saan ba tayo nag-start? Hindi naman natin kilala si Lord. At ang tanong ay, qualified ba tayo? Hindi naman din. Pero binigyan tayo ng pagkakataon ni Lord, no? Naglagay siya ng oras, ng pagkakataon, no? Makarinig tayo ng salita ng Diyos. Hindi ko alam sa paanong paraan mo nadinig si Lord, but si Lord ay siyang nag-set up nun. No? Binigyan tayo ng pagkakataon upang madinig natin siya. Ang ganda lang kasi nag-response tayo ng tama. Noon, sinabi ng Lord, sige, papasukin mo ako sa buhay mo na gusto kitang tulungan at iligtas. At pwede naman tayo tumanggit. Sasabihin natin, Lord, pwede ba next year na lang? Busy ako eh. But dumating tayo sa punto na, sige Lord, God, tatanggapin kita sa buhay ko at isinusurrender ko ang buhay ko sa iyo. At simula ngayon, Panginoon, ikaw na ang maghari sa buhay ko. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord, no? So, sige, tuloy pa tayo, no? So, ito po yung kalagayan ni Apostle Paul at maybe, no, tayo na yung title ko, no, kasi kinuha ko yan doon sa buhay ni Paul from
from darkness, no? Galing doon sa kanyang kalagayan na pwede mong sabihin na, wala nang liwanag to si Paul, no? Maitim ng budhin ito. Biro mo, wala na itong iniisip at wala na itong plinano o wala na itong gustong gawin kundi maghuramentado sa mga mananampalataya ng Panginoon. No? Pwede mo siyang tingnan ng ganyan. But yun na nga, naintindihan natin. Kaya naman naging title natin yan kasi alam natin na ang naging kwento ni Saul na naging Apostle Paul na bago ang kanyang buhay. No, but siguro dito maintindihan natin na pwede natin ito i-apply even in our lives. Kasi hindi lang naman to character that sometimes dilim ng buhay. Ibig sabihin, ang dami nating dinadaanan. That sometimes sinasabi na, ano ba itong buhay na to? Nung wala nang liwanag, wala nang pag-asa. So, ito yung title na pwedeng magsabi sa atin na, kapatid, oo, pwedeng nandiyan ka ngayon sa situation mo, pero gusto kong malaman mo that yung light pwede yan, no? Yung light ay pwede yan pumunta doon sa dilim. Yung light ay pwede yan pumunta sa darkness, no? At yung ano ba pwede? Yung principle ng light, no? Kung hindi problema ang darkness no? Kasi kung meron light, yung darkness ay ano ba? Sabi ko kanina ito ay nagpipli or ito ay nawawala, no? At mamaya pupuntahan natin yan. Sino ba to? Ano ba tong light at sino ba to? No, pupuntahan ko yan mamaya. But sige, tignan natin si Paul, no? Sabi natin nabasa natin kanina na si Paul pwede natin pagbintangan na wala na tong taon na to. Biro mo pupunta to sa Damascus upang maghamok or magwala, no? At hulihin lahat at kung kailangan patayin, papatayin yung mga mananampalataya. But nakita natin, no, na hindi, no, si Paul ay nagawa ng paraan ng Diyos na sa kabila ng kadiliman na meron siya ay nabigyan siya ng liwanag. At sino ang namit niya? Ang sabi ng Bible, sabi, di ba, naalala mo, sabi niya, sino ka, Lord? Sabi niya, I am Jesus. So that in the end, sabi niya, why are you persecuting me? So, sige, pupuntahan natin yan. But, lagyan natin to sa buhay natin, no? Kasi, hindi lang naman to yung parang, yung buhay kasi natin, no? Nandun tayo sometimes na hindi na natin kayang dalhin. Kasi, andun tayo sa dilim at, dilim, ibig sabihin, di ba, yung sometimes hindi tayo komportable kasi dami nating dinadaanan, no? Yung mga pagsubok, nagsabay-sabay, no ba? At that in the end ay hindi mo na alam kung saan ka papunta, no? So, madaming ganun. But ito yung sermon na nagsasabi, huwag ka mag-alala. Kasi kung meron mang dilim, merong liwanag na magpapaliwanag sa dilim na yan. Sige, palapakan mo sa Lord. Para lang yung dilim, no? Etong lugar, pag pinapatay ko itong ilaw na to, alam nyo, madilim dito. At madilim to, kasi black yung ating background. Pag pinatay po to, hindi tayo magkakakilanlan. Tama ba yung Tagalog ko? Hindi ko kayo mamumukhaan sa madalit salita. Kaya lang tayo nagkakakitaan ngayon because of that light. So, tingnan natin to. Ito yung gusto kong puntahan. No? Nakakakita ka ng liwanag. Minsan, very negative yung salitang darkness. Ano? But, hindi yan problema kung meron liwanag. Kasi yung liwanag, yung dilim, ang liwanag, kaya niyang paliwanagin ang dilim. No? So, sabi ko nga kanina, ang pagkakaiba, yung dilim, hindi niya kayang alisin ang liwanag. Magkaiba po yun. Kaya tama yung title ko, Light in Darkness. Kasi hindi pwede yung darkness, ano ba pwede? Yung darkness in light, hindi pwede. Cannot be. Kasi yung darkness, hindi niya kayang padilimin ang liwanag. Teka muna, no, parang paulit-ulit ako, pero yun yung tama At gusto ko yun sabihin. No? Na sometimes, ano ba to yung darkness na binabanggit sometimes ng Bible? No, ito ay ina-address niya ito, no, doon sa enemy ng Diyos. In fact,
yung kadiliman, ang nagre-represent dito si Satan. So, hindi ko alam but ibang istorya yan kasi gusto ko lang dito puntahan itong naging kwento ni Apostle Paul. Of course, si Satan naglalagay talaga ng dilim sa buhay. Kaya nga si Apostle Paul, o ito si Saul, ay ganun ang kanyang naging character because yung dilim ay nasa kanya. That no wonder, anong ine-expect mo? Yung dilim na sa'yo, anong ine-expect mo? Hindi ka magliliwanag. So, ang ihahasik mo ay kadiliman. Teka muna. Friends, bakit ba pwede? Bakit ba mahalaga to na napapag-usapan natin? At pwede pa, pwede? Yan mababago, na pwede, na kapag nandun tayo sa ganong kalagayan, pwede pa yan na mabago o sa tulong ng Panginoon. Because that in the end, ma-realize natin, sino ba itong Panginoon? Mamaya, gagamitin ko at makikita natin kung ano ang pagpapakilala ng Panginoon, kung sino siya sa buhay natin. Friends, God is able to use anybody out of darkness because God is more than capable working in the dark places. Yun ang Bible, ang Diyos, kaya siyang gumawa. Kaya niyang gumawa sa dilim. Sa atin, medyo kakapa-kapa tayo. Pero kay Lord, hindi problema sa Kanya ang gumawa sa dilim because that in the end, ma-realize natin na ang Diyos na nakilala natin, even yung darkness, hindi siya kayang kontrolin. Teka muna, sige pupuntahan ko yan mamaya. Bakit ko nasabi? When God is ready to work, pag meron siyang gustong gawin, He does not need, sabi ko nga, anuman yung mga bagay-bagay. Even doon sa dilim, hindi niya kailangan ng anumang instrumento whatsoever. Almost nandun ako, gusto kong sabihin, pero medyo gusto kong ibitin, kasi meron akong gustong sabihin kung bakit ang Diyos ay kaya niyang gumawa sa dilim. O sige na nga, sabihin na natin, Because even Jesus, ano sabi niya? I am the light of this world. Kapag ang Diyos ang nandoon, siya na yung liwanag. Kapag nandoon ang Diyos, yung dilim ay nagpipli. Sabi ko nga, katulad ng ilaw, pag pinatay mo to, dilim to. Pero pag binuksan mo, yung dilim, nawawala. Nagkakaroon ng liwanag. And that is our God. Na kaya niyang gumawa sa dilim because He's the light. He's the true light. In fact, yun ang sabi niya, I am the true light. I am the light of this world. Kaya makikita mo that sometimes, yung Diyos na kausap natin na, Lord, ano ba to? That nandun tayo, na natatakot, lalo na kung kumakapa tayo, sorry, tama naman yung word, na nandun tayo sa buhay na parang uncertain, na madilim yung parang hindi siya sure, na parang, Lord, ano to? Madilim tong ninaldaanan ko. But hindi natin naisip na yung kausap mo, He is the light of this world. Na nagpapakala, anak, ano ka ba? Kausap mo ako that in the end, nag-worry ka dyan sa mga dilim ng buhay mo. Huwag ka mag-alala, ako ang magiging liwanag dyan. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? That sometimes ito yung mga bagay nadidinig natin. Nandito tayo kasi gusto natin makapakinig ng salita ng Diyos. That in the end, dito tayo na-enlighten. Kasi kung di natin ito madidinig at although nadidinig na natin to, but from time to time, pinaalahanan tayo dahil sa malimit na pagkakataon, nakakalimutan natin na yung Diyos na nakilala natin, siya yung Diyos na nagpakilala that He is the true light. Siya ang nagbibigay liwanag na kung merong mang dilim ang buhay. Sige, isa pang malakas na palapak sa Panginoon. Friends, when God is ready to, ang Bible, ang sinasabi niya, that sometimes, yung mga imposible, na para bang, that, nandun tayo sa conversation, na para bang kausap natin, may mga pagkakataon, hindi naman lagi, pero pagkakausap natin si Lord, para bang, nandun yung may bahid na, Lord, baka hindi mo kaya, baka wala kang magagawa. Kasi nandun tayong takot Hindi ba confidente tayo? Hindi ba parang lang tayo na, Lord, alam ko, mahirap to, Lord. Medyo hindi ako magiging komportable dito.
medyo aaray ako dito o kakapa ako dito, Panginoon. Yun yung tama na conversation But God, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Lord, na kaya mong ayusin ito, Diyos, na kahit nandito ako ngayon sa dilim ng aking kalagayan, but I know, Lord, that you are my light, Lord, na ikaw ang nagpakilala. No, na kaya mo akong lagyan ng liwanag nito pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Dapat ganun yung conversation. And I think, and I believe, na dapat itong sermon na to, na after this, dapat ito na yung ating kaisipan. Kasi hindi naman, ako naniniwala sa isang banda, tayo na mga anak niya, meron talaga tayong kalagayan na hindi tayo komportable. Meron tayong sitwasyon na nandun tayo sa dilim ng kalagayan. But ang prayer ko, na sana after this, pare-pareho tayo na lalabas dito na oo, meron akong mga dinadaanan, meron akong mga sitwasyon, may mga madidilim ng sitwasyon ng buhay ko, but right now, nagkaroon ako ng understanding na magbabago ang aking pananaw dito. Na hindi na ako masyado ditong mag-aalala, magtitiwala ako sa Panginoon. Dahil narinig ko na ang Diyos na nakilala ko, kayang gumawa kahit sa dilim ng buhay ko. Sige, palapakan mo si Lord. Friends, God can use you even in your darkness situation. Sabi ko to kanina. That sometimes, na pagka nandun tayo sa sitwasyon, ng thinking natin na parang hindi na ako effective, Dahil pag tinignan mo, sabi ko nga kanina, sa malimit na pagkakataon, even siguro kami, mga pastor, na may mga tao na, Pastor, pag-pray niyo po ako, pero hindi nila alam na that time, kami na mga pastor, may sakit din kami, Hindi lang namin masabi, hindi mo lang alam, may sakit din ako. Pero andun ka Wala kang because naintindihan mo na ang Diyos kaya kang gamitin. God can use us even in our darkness situation. Hindi lang naman to sakit, that sometimes may mga tao, hindi lang naman to sa pastor. Pero of course, kung itutuloy ko yung gusto ko sabihin kanina, nagpe-pray ka ng kagalingan, pero alam mo, meron kang karamdaman. But hindi ka nababother doon because you know that, that yung Diyos na nakilala mo na kahit nandun ka sa sitwasyon na meron ka, kayang gumawa ang Diyos sa situation na yan para sa iba. Sige, palapakan mo si Lord. Sabi ko nga kanina, hindi lang naman prayer because sometimes may mga tao na talagang legit naman, they are in need, May mga tao talaga na pwede mong tulungan, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. But because, nandun naman yan yung understanding, may wisdom naman ang Holy Spirit. Nagsasabi talaga yan, that sometimes may mga tao na talagang ituturo sa iyo na sasabihin sa iyo ng Holy Spirit, tulungan mo yan. Tulungan mo yan. That in the end, alam mo yung ibig sabihin ng Diyos, na tulungan mo yan financially. Pero iniisip mo, teka muna Lord, ako nga medyo parang hindi rin ako, parang ako man kulang. Di ba? Parang ganon. Parang hindi pwede, sa pananaw ng tao na sasabihin mo, Lord, ako nga kulang Pero hindi Tama tong sabi ko that God can use us, even in our darkness situation. That sometimes doon pa si Lord na, Lord, okay ka lang ba? Alam mo naman, Lord, na ako nga, Lord, parang kulang pa to, may mga bills whatsoever darating. Alam mo yan, Lord, na meron akong need, pero ikaw talaga kinakausap ni Lord na, hindi, tulungan mo yan. So, hindi nagiging hadlang. Alam ko, experience din naman ninyo yan. Pero hindi naman na-outgive si Lord. Alam natin yan. That sometimes, na parang, mamaya pupuntahan ko yun na parang seed lang yan. And then, sasabihin mo, alam mo ng Lord na kulang yan. Gawin mo ng buto yan. Itanim mo kasi alam mo namang kulang. Pero pag tinanim mo yan, yung isang buto na yan, isang araw, sisibol yan, mag-uuhay yan, mamumunga yan ng marami pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. And that is the principle. That sometimes, kapag naintindihan mo, hindi naman pera lang, sabi ko nga, even prayer nga Ba't mo pagkakait yung healing ng iba? Porque ba may sakit ka, hindi mo pwedeng ideklarahan ng healing yan? Pwede po. Pero that in the end, yun na nga, baka pwedeng yan pang gamitin ng Lord, Nakita ka ng Diyos na nandun ka sa situation mo, pero hindi ka naging dahilan upang huwag kanyang magamit, pati ikaw damay, gagaling din yung karamdaman mo pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord, Friends, when God is ready to bless us, He can bless us even,
no? Na nandun tayo na parang ano ba pwede? Yung He can bless us. Ano ba pwede? Yung sabi ko kanina, yung maraming enemies na dumadating sa buhay natin. Pwede naman literal din, but sabi ko nga yung mga enemies, no, that sometimes, no, yung mga bills, kung ang pinag-uusapan na si Lord ay nagsasabing tumulong ka, may pangangailangan niyang anak ko na yan. So, you have to help them, help him or her, no? Pero, yun na nga pwede tayong maging blessing, no? At gagawin niya tayong blessing. He can bless you. O even, nandun tayo, surrounded ng mga sitwasyon ng buhay, no? Yun yung Diyos na nakilala natin. So, because that in the end, no? Bakit ba tayo nag-aalala? Sabi ko nga kanina, He is God. No? Una, hindi siya na-outgive. No? Hindi mo siya pwedeng pagmalakyan at sabihin, oh Lord but hindi mo pa nga ginagawa, no? Experience. Alam ko, experience nyo din yan. Hindi mo pa nga ginagawa. Nag-yes and amen ka nga pa lang Hindi mo pa ginagawa yung pinagagawa niya sa'yo. Dumating na sa'yo yung more than doon sa kung ano man niyang kailangan mong i-release sa buhay mo, no? Hindi mo pa ginagawa, no? Na ganun si Lord hindi siya na-outgive Naalala ko nga, nasabi ko naman din dito, pero parang gusto ko lang yung idagdag. May mga pagkakataon sa church, may mga pangangailangan. Siyempre, may mga konting ipon. So, wala kang, that in the end, siyempre, titignan mo na yung sarili mo, ano ba meron ako, no? But, naalala ko yung prayer ko, hindi naman conversation ko sa Lord. Sabi ko, sige Lord, may konting ipon, Lord, God, that, sabi ko, isisid ko to, Lord, sa church. Tapos, yun yung yun yung naalala ko talaga na sabi ko, sige Lord, kasi yung pera ko, pera mo din naman yan, Lord. Parang gano'n, no? But narinig ko si Lord Ano sabi sa akin, Lord? Oo, kasi yung pera ko ay magiging pera mo din. So, sino ba talo, no? Ano ba yung pera mo, kapiranggot? Sa pera ng Diyos. Doon ka talaga yun. Sabi ko, hindi ka talaga na-outgive, Lord. No? Si Lord hindi talaga pwedeng pagyabangan at hindi pwede siyang parang yung tingin mo parang nakalamang si Lord sa'yo. No. Yung marinig mo na, oo, sige, gawin mo yan kasi yung pera ko ay pera mo din. Di ba? Hindi ko alam, no? But nandun yung understanding na, Lord, grabe ka talaga. O nga naman, panalo ako. Ano ba itong pera ko na to sa pera mo? Na sabi mo sa akin yung pera ko ay pera mo. So, hindi ko alam paano mo ako napakinggan, but may mga ganung pagkakataon. But hindi lang naman, no? This is not about money lang, no? In many things, no? Na kung saan si Lord ay hindi siya na-outgive. At si Lord ay kayang gumamit that sometimes, no, na nandun tayo na parang, Lord, hindi ako capable dyan, no, hindi ako ready dyan, Lord, parang ganon. Pero si Lord kayang gumamit na kahit ka hindi handa, no, pwede kang gamitin ng Panginoon. Sige, palapakan mo si Lord, no, at that in the end ay, nga naman, sino ba tayo para umayaw? He is God, no, and alam natin yan. Ano ba, hindi talo ang magpagamit sa Panginoon. Of course, huwag niyo akong maliin na, no? Hindi lang naman to pera, no? Yung talent mo, yung oras mo, yung strength mo, yung wisdom, hindi ko alam ano pang mga bagay, no? Na pwede mong iambag, no? Para sa kanyang kingdom, no? But sa malimit na pagkakataon, sinasabi natin, Lord, saka na lang, hindi ako ready. Pero ang totoo ay ready, hindi ka ready, pwede kang gamitin ng Panginoon. Sige, palapakan mo sa Lord, no? So, tignan pa natin kahit ano pa ang naging nakaraan, no, ng buhay. Si Apostle Paul, tignan natin, no? Ano bang nakaraan ni Apostle Paul? Sabi ko nga naghuhurementadong, no, na isang yung nagkaroon ng authority, no? At nabigyan ng pagkakataon, but sobra yung kanyang ginagawa, no? More than dun sa kanyang authority, no? Naghuhurementado siya upang i-persecute. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanya, why are you persecuting me, soul? So, yun po yun. That sometimes, no, hindi natin kasi naintindihan, no, that sometimes yung ginagawa natin sa tao, may pinagagawa ang Panginoon sa atin dun sa tao,
Ang Bible, talagang sinasabi niya yun, na kapag ginawa mo yan sa iba, ay para mo na rin yang ginawa sa akin. Either yan ay positive or negative. No, gumawa ka ng mabuti dyan sa tao, yun ang sabi ng Bible, para ka na rin gumawa ng mabuti sa harapan ko para sa akin. Pero kung mayroon kang ginawang hindi mabuti dyan, para mo na rin ginawa yan sa akin. Kaya nga, yung kanyang address, sabi niya, hindi naman talaga direct yung pagpipersecute nitong si Saul, kundi dun sa kanyang mga followers. Pero sabi ni Jesus, why are you persecuting me, Saul? No? So, yun po yun. So, siguro, mag-ingat din tayo, no, na this is warning, no, that sometimes, no, na hindi natin alam na yung mga tao, baka mayroong mga bagay na hindi maayos, no, yung ating pakikitungo o may mga bagay na ginagawa natin, but ang totoo ay para na rin natin ginawa yan sa Diyos, sa ating Panginoon. Sisingilin tayo dyan ng Panginoon. Meron tayong ebidensya. Kasi pwede naman din sabihin ni Apostle Paul, Lord, di ko naman ginawa sa iyo. Sa kanila ko ginawa yun. Pero sabi ng Panginoon, why are you persecuting me, Saul? No? Dahil ano yung ginagawa mo sa mga tao na yan, ay para mo na rin ginagawa yan sa akin. Sige, palapakan mo na lang si Lord, no? No? Siguro, no, to be balanced, no, na kung ano naman yung ginagawa sa iyo ng iba na alam mo na hindi ko alam, pinipersecute ka ba or anong ginagawa sa iyo, no, so that in the end, ando ka din sa kaisipan na hindi, no, hindi ako nag-iisa dito. Dahil kung anong ginagawa ng mga ito sa akin, ay ginagawa din nila ito sa Panginoon. That sometimes, no, magsusumbong tayo sa Lord, 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 Lord. But pwede kang balikan ng Lord at sasabihin sa'yo, anak, ako man ay nasasaktan din sa ginagawa nila sa'yo. Sige, palapakan mo sa Lord. No? Sobra, no? Sige, tuloy-tuloy pa ako. So, dito, makikita natin, no, na yung darkness, hindi siya pwedeng maging liwanag. Because you cannot see anything in darkness. Wala kung yung kabuuan lang ng kadiliman, unless you are with God, dito pupunta ako. Ito yung problema, no, sa buhay natin, na, Lord, ano ba to, Lord? No? Na parang, madilim na, Lord, wala na, hindi na wala nang maliwanag dito. No? Bangkarote na to, hindi ko alam, no? No, sinasabi natin minsan because doon sa ating nakikita, wala na itong pupuntahan, Lord. Wala nang maliwanag ito. No? Hindi ko alam, paano mo ba? Nirereklamo mo ba yun sa Lord? Or sinasabi mo sa Lord? But baka dito nadidinig natin si Lord na, teka muna, paano hindi yan didilim? Hindi mo ako sinama dyan. No, dito nakita natin, no, bakit hindi pwede yung dilim ay magliliwanag. Walang nagbibigay ng liwanag diyan. Kung naintindihan natin at na binibigyan natin ng halaga yung sinabi ni Jesus that I am the light of this world and I am the true light. No, gusto mo ng liwanag diyan sa dilim na meron ka, dapat isinama mo ako diyan. No? At ang problema baka nga yun yung ibig sabihin na paano naman hindi didilim yan? Never mo ako sinama dyan. Hindi mo ako sinama dyan. O, sige, i-light ko pa ng konti. Hindi mo nga kinonsulta sa akin yan. Hindi mo man lang yan tinanong sa akin. Na, Lord, tama ba to? Tama ba to, Lord? Ginawa mo mag-isa yan without me. Yun naman ang totoo, no? Na kung gusto natin, no? Na yung wag natin ma-experience yung dilim ng kalagayan ng buhay. Sa umpisa pa lang, sama natin si Lord. Kasi siya yung liwanag. No? Kapag nandun yung liwanag, never kang makakita ng dilim dyan. No? Because yung liwanag ay hindi kayang pahintuin yung ng dilim ang liwanag. Sige, palapakan mo si Lord. No? Hindi ko alam. Jesus said, I am the true light. No? Tama yung sinabi ko kanina. Because darkness is just the absence of light. O tama din yung sinabi ko kanina na kung bakit madilim yan, mukhang ang totoo, wala yung liwanag dyan. Because darkness is just the absence of light. No, madali na lang siya. Sometimes nagiging komplikadong buhay, no? Umiikot-ikot tayo. Pero ang totoo talaga ng mga problema kung bakit humarap tayo ng kadiliman ng problema, no? Because sa simula pa lang, hindi mo sinama ang Diyos diyan. Hindi mo sinama ang Diyos diyan. Hindi mo man, yun ito katulad ng sinabi ko. In fact, baka nga walang Diyos diyan sa mga bagay na binubuo mo. Kaya that in the end, nagresulta yan ng dilim because darkness is just the absence of light.
At ang Bible nagsasabi, no, si Jesus na may sabi dito, I am the light of this world. I am the true light. May kausap pa ba ako dito? Sabi ko nga kanina sa 2 p.m., baka nandiyan kayo, pero ang iniisip nyo, anong gagawin ko sa manok? Adobo o tinola? So, alam niyo po ba yun? Sana hindi ganun. No? Napakahalaga nitong ating pinag-uusapan. No? That in the end, ay ma-enlighten tayo dito. This is more than answer prayer. Madami tayong tanong sa Lord, no? But eto, masasagot tayo ng Diyos dito. No? Bakit, Lord, sa maraming pagkakataon, Lord, parang walang liwanag ang dulo sa mga ginagawa ko. Eto, pwede itong sagot na pwedeng mapalahanan tayo. Hindi para tayo ay husgahan, no? Pwede that in the end, ito ay paalala next time, no? Make it sure, sama na natin dito yung totoong nagbibigay ng liwanag. So that magkakaroon ng liwanag itong mga bagay-bagay, no? Na mga dinidesisyon na natin o ginagawa natin. May kausap pa ba ako dito? Sige, palapakan mo sa Lord. Why? Because we are only able to shine because Christ is in us. Yun ang maliwanag. No? Hindi tayo magsashine. Walang liwanag ang buhay kung si Christ wala sa atin. Si Christ nagpakilala, no? Without Him, no? Dulim ang lahat ng yan. At experience natin yan before. We know that we have our experiences nung hindi pa natin nakilala ang Panginoon. No? Puro dilim. Of course, merong parang mga fake, no? Nag-preach na ako, no, sa maraming pagkakataon ng ganito. Yung counterfeit, no, na meron ng madami. Akala nila yun na yun. But nag-end up ng nothing. No? Hindi nakaka-deliver yung nagbibigay ng pag-asa sa kanila. Hindi tumatagal. Walang assurance, no? Nawawala, no? Nawawala, no? Nag-fade, no? Hindi naglalas. Yun yung mga hawak ng mundo. But itong liwanag na nakilala natin, yung liwanag kailanman, no? Hindi ito napapatid. Hindi ito nawawala. No? Ito yung liwanag that in the end, Diyos to nagpapakilala. At salamat sa Panginoon, no? Tayo na mga nakakilala na sa Kanya. No? Sana lahat tayo dito ay, yung liwanag na yan ay nasa atin ng lahat. No? Yung sad na maraming nagpupuntahan sa simbahan pero ang totoo yung liwanag hindi nila kasama. Dahil hindi lahat na nagpupunta sa simbahan, yung liwanag ay isinasama nila. No, pwede din naman na yung liwanag ay nandun lang kapag nandun sila sa loob ng simbahan. Pero paglabas ng simbahan, iniiwanan yung liwanag na dapat ay nagtutuloy-tuloy sa kanilang mga buhay. That no wonder, no, yung parang, yung ano ba tawag, yung behave, yung talagang umaabot na parang hindi makabasag pinggan. No. Hindi lang to sa loob ng church. No? Na parang ang bait-bait natin, no? Pag nandito tayo sa loob ng simbahan, no? Because yung liwanag, dito lang natin siya hinahawakan. But yung liwanag na yan, dapat inuuwian, dinadala kung saan, kasi mas nandun yung trouble, nandun yung dilim. No? Kailangan natin ng liwanag, no? Isama ang Panginoon sa ating mga bahay. No? Sometimes, no? Na dito lang natin na-experience yung totoong ganda ng buhay. But ang trouble, sad to say, pag-uwi ng bahay, no? Ano ba itong bahay na to, no? Bakit? Pwede, baka nga, no? Wala yung liwanag dyan. No? Pwede na hindi nyo isinama yung Diyos na nagbibigay liwanag. No wonder, no? Yung bahay, no? Na parang, hindi ko alam, no? Ang hirap i-describe at pangit, no? Yung mga nangyayari, no? No? Mga sobrang mga kaguluhan na nagaganap sa loob ng tahanan. Hindi lang naman tahanan, no? Saan man tayo, no? Kung yung liwanag, no, ay hindi natin kasama. Tama to, no, na narinig natin. Darkness is just the absence of light. No? Kung nakikita natin, ano ba to? No? Ano ba tong buhay na to? Dilim-dilim. No? Ano ba tong relationship na to? Ano ba tong pamilyang ito? Ano ba itong tahanan na to? Ano ba itong negosyong ito? No. Madaling sagutin yan. No? This time, siguro, magiging ma-enlighten tayo dito. Huwag natin pagbintangan kung sino-sino o kung ano-ano. Tignan natin, kasama ba natin ang Diyos dito? Nandito ba yung liwanag na nagpakilala that He is the light ng ating buhay?
And He is the true light. Because naintindihan natin, no? Pwede natin itong balikan. Narinig natin, darkness is just the absence of light. Sa madaling salita ay pwedeng ang talagang dahilan nito ay walang bahid ng Diyos dito. Kung bakit tayo nagkakaganito. So, hindi naman, no? Hindi tayo nag-uusap-usap dito para pagbintangan tayo o i-judge. But I think ito yung matuto tayo dito. So that next time, make it sure, no, yung nagbibigay ng liwanag ay isinasama natin. No? Kapag nandun ng dilim, siya ang magbibigay ng liwanag dyan. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Friends, tama yung sabi ko that we are only able to shine because Christ is in us. Without Christ, goodbye. No? Huwag na tayo mag-expect or else, sorry to say, magpe-fake tayo. Magpre-pretend tayo. No? Na mahusay tayo, maayos tayo, pero totoo, walang liwanag dyan. No? But hindi pa huli ang lahat. No? Sayang naman, etong ganitong pagkakataon, sino pa ba ang pwedeng makapakinig nito? Tayo to. Nandito na tayo. Lagi kong sinasabi, sayang naman, nandito ka na. Nandito na tayo. Kunin na natin to. Alam natin na ito ang solusyon ng lahat ng sitwasyon. Alam natin kung bakit nagkakaganito, nagkakaganyan because wala yung liwanag dyan. Wala yung Diyos dyan. So this time, matuto na tayo na sa bawat pagkakataon, isama natin si Lord. No, upang wag na nating ma-experience yung dilim ng buhay. No? Sige, palapakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya nga, ang tao ay nagkaroon ng liwanag because Christ is in him. No? Kaya nga, ang Bible nagsasabi, if anyone who is in Christ, he is a new creation. No? Yung luma, sabi, all things has passed away. No? And I mean, all things become new. No? Na yung dilim na sinasabi na kung dati ay puro dilim, ngayon iba ng usapan. Christ is in you. No, definitely pwede mo nang i-claim yung liwanag na yan. Yung pagbabago ng buhay na yan. No, sino mang na kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang, sabi ng Bible. Wala na yung dating dilim ng buhay niya. Siya ay meron ng liwanag, siya ay bago. Nakasama niya ang Panginoon. Sige, palapakan mo si Lord. Okay, thank you. No? Sige, tingnan natin to, no? Na-experience natin, kaya natin na-experience yung dilim, no? Ng buhay, dahil wala sa atin, no? Wala sa Kanya, no? Si Jesus. Straight na tayo, no? Huwag na nating paikot-ikutin, no? That sometimes, ginugulo natin yung kwento natin. Hinahanapan natin ng ibang dahilan, no? That sometimes magtuturo tayo, siyang may kasalanan, siyang may No. Hindi yan. Hindi galing dyan ang problema, no? Maybe pareho kayo, o pareho kayong lahat, o pareho tayong lahat, no? Kung hindi natin isama si Jesus sa buhay natin, i-blame natin ang mga sarili natin. Yun ang isang katotohanan. Because darkness, sabi ko kanina, is emptiness. No? It is void. Wala kang makuha diyan. Nothing. Zero. No? Bakit? That in the end, sino ba tong nagpo-produce ng dilim? Ang Bible nagsasabi, no? In-illustrate ito, but ang itinutukoy dito si Satan. No? Na kapag si Satan, no, ang siyang nag-contribute, no? It is void. Void. Walang gamit. No? Empty. Nothing. No? Because darkness has no power. Friends, wala talaga, no? Kapag nandun tayo sa ganyang kalagayan, wala tayong strength. We don't have power, no? Magiging sunod-sunuran tayo dyan at mag-aantay na lang tayo ng resulta. At ang sad, no, yung result, nothing. Hindi lang siya nothing, many times trouble. Hindi, okay lang sana kung nothing, parang wala lang.
But hindi po eh. Nagre-resulta ng kaguluhan. No? Nagre-resulta ng kawasakan. Nagre-resulta ng wala. Nagre-resulta ng that in the end, namamatay ang mga bagay-bagay. Trouble. No? Because darkness has no power. Wala siyang nagagawa at magagawa. No? Sa buhay natin. But the Bible says, there is power in the name of Jesus. Ganda. No? Kapag si Jesus ang pinangawakan natin, no? At binigyan natin ng pagkakataon na isama siya sa mga bagay-bagay na ginagawa natin. Ang Bible nagsasabi that there is power in the name of Jesus. There is power. Ibig sabihin, meron siyang magagawa dyan. No? Kaya niyang ayusin yan. Kaya niyang buuin yan. Kaya niyang gumawa dyan. No? Because there is power in the name of Jesus. Kaya hindi talaga dapat na, no? Katakutan, no? Ng liwanag ang dilim. No? Nandito tayo, no? We are here in this world, sabi ng Bible. Hindi tayo exempted. This world is full of darkness. Wala tayong magagawa dyan. Pero hindi tayo natatakot, no? Na kahit nakakakita tayo ng mga dilim dyan, we have our Jesus. No? Meron tayong liwanag na nagsasabi na, don't worry, I am the light of this world. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Friends, tulad ng sabi ko kanina, hindi pwedeng aalis ang liwanag dahil darating ang dilim. Ganda. No? That is principle. No? Tignan nyo itong liwanag. Hala, papasukin ng dilim. Wala yung effect. Mananatili ang liwanag na yan. Wala siyang magagawa. No? Yun yung isang katotohanan. Na walang magagawa yung dilim na yan kapag ang liwanag ang nandyan sa buhay natin. Ganda. No? Na hindi dapat tayong nangangamba. Kasama yan sa buhay. We are not exempted. But nandun tayong komportable. No? That we are, secure or secured. No? Anumang dilim ang dadaan sa buhay natin, hindi tayo natatakot dahil hindi maggagalaw yung liwanag na meron sa atin. Ganda. Sige, palapakan mo sa Lord. No? And that is our God. No? Kaya kompetente tayo. No? Itong mga ginagawa natin na to, hindi to suntok sa hangin, sabi ni Apostle Paul. No? May nangyayari. No? May nagaganap. At hindi sayang ang tangkilikin ng Panginoon at hindi lugi, lalo na. No? May mga tao na parang lugi. Stop that. No? No. Wala kang karapatan singilin ng Diyos. Dahil kung tanggapin mo si Lord, sa totoo lang, blessed ka na. You are blessed nung tanggapin mo si Christ sa buhay mo. Hindi ka lugi. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Salamat sa Panginoon. Sige, meron pa akong oras, Sige, give me 10 minutes. May mga bagay, na kapag nandun tayo sa dilim, kapag wala tayong ganitong klase ng understanding, definitely, magiging negative tayo. Magre-reklamo tayo, sasabihin natin, Lord, bakit nandito ako sa ganitong kalagayan? No? Pero ngayon, alam kong naiintindihan natin na tama yung title. Pakilagay ko sa title. Na tama yung title. Light in darkness. Na kahit merong dilim dyan, huwag ka mag-alala. Control yan ng liwanag. Meron niyang liwanag at kapag may liwanag dyan, hindi mananalo ang dilim dyan. That because, si Lord, God is, na maintindihan natin, na yung kakayanan ng Diyos. Because God is developing you in the dark. No, that sometimes sabi mo, Lord, ano to? Lord, ano to? No, don't worry. Kayang magtrabaho ang Diyos dyan at huwag kang mag-alala.
na kahit nandiyan ka sa dilim na yan, kaya kang i-develop ng Diyos dyan. No, kasi nandun tayo na para bang, kapag nandun ka, parang, wala na to. No. Hindi totoo yun. The devil is a liar. No, kayang magtrabaho ang Diyos kahit sa dilim. Gagawa siya sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kahit nandiyan ka sa kadiliman ng kalagayan. Sige, palapakan mo si Lord. God is still working in us. God works in the dark places of our lives. Gumagawa siya dyan. In fact, yun naman eh. Di ba? Sabi, ang pasyente ay nangangailangan ng doktor, sabi ni Jesus. At yung hindi pasyente, hindi nangangailangan ng doktor yan. So si Lord talaga, nandun talaga siya. No? Hinahanap niya yung dilim ng buhay natin at dun siya gumagawa. In fact, yun ang dahilan. Sabi niya, nagparito ako hindi para sa mga mabubuting tao. Naparito ako dun sa mga masasama. Nakita niyo po ba yun? And that is the wisdom from the Lord na gusto ng Lord na ilagay sa atin. So that in the end ay hindi tayo ignorante. Na kapag nandun tayo, para bang iti-threaten natin si Lord na, Lord, isa na lang ha, hindi na ako magcha-church. No, don't do that. Part yan ng buhay at that in the end, diyan mo makikita ang kabutihan ng Diyos at doon kukuha ng glory ang Diyos pagkatapos. Sabi ko nga kanina, gusto mo bang bigyan ng glory ang Diyos? Hindi lamang yan sa salita. No? Si Lord kumukuha ng glory doon sa mga kwentong halos wala na. No? Yung pagtinignan ng mundo, wala na yan. Total wreck na yan. Tapo na yan sa junk shop. Pero sabi ni Lord, no. Pwede pa akong, mayroon pa akong magagawa dyan. At kapag nabuo yan ng Diyos, dun yung glory ng Diyos pagkatapos. No? Pag nakita ng iba, sabi, sino yung Diyos nito? No? Na yun si Lord. That sometimes mapapayag si Lord na aabot ka sa parang andun kang total wreck. Yung, kumbaga sa sasakyan ay hindi ka na pwedeng ayusin. Daling ka na sa junk shop. Pero si Lord, sinasabi ni Lord, teka muna, kaya kong ayusin yan. No? Yung mga bagay na imposible, no, na sa tingin ng tao na pinapayagan niya, but that in the end, i-restore ka niya. Tama yung inawit natin kanina. No? Yung mga durug na mga puso, whatsoever, that in the end, no? But si Lord, isang araw, magising ka na lang, sabi mo, Lord, salamat Panginoon. Naayos mong puso ko, Lord. Akala ko hindi na ako makaalis dito sa kalagayan ko. Sige, palapakan mo sa Lord. Na? That in the end, kanino ang glory? Hindi ba kay Lord? Ang pasasalamat ay sa Kanya. No? Sabi ko nga sa ibang mga sermon ko, gusto mo bang bigyan ng glory si Lord? No? That and then, sabi nila, Amen. Then pumayag ka na that sometimes ilalagay ka ng Diyos sa dilim. At pagkatapos ay lalagyan ka niya ng liwanag dyan pagkatapos. Sige, palapakan mo sila. Ganda, no? Ganda ng pinag-uusapan natin. Alam niyo ito, this is more than answered prayer. That because sa malimit na mga pagkakataon na doon tayong nagsiself-pity. No? Pinagbibintangan natin ng Diyos at parang kawawang-kawawa tayo. Pero hindi natin alam na sa malimit na pagkakataon sa ikabubuti mo, wala pa akong nakitang, alam ko, no? Sabi ko kanina, yung Kristiyanong matatag na nandun siya lagi sa okay, hindi totoo yun. Hindi ako maniniwala sa'yo. No, sabi mo, I'm okay, hindi ka okay. Dahil ang alam ko, yung mga tao na matatag at okay, ito yung mga tao na dumadaan sa mga kapagsubukan. At nung nirestore ng Lord, lalong lumalakas pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. No, ganda, no? So sa madalit salita, hindi siya basura na sa malimit na pagkakataon nire-reject natin at pinagbibintangan natin ng Diyos. Tama yung title, Light in Darkness. Huwag ka mag-alala na kahit nandiyan ka, nandiyan ang Diyos. Gumagawa ng hindi na ipinaalam sa'yo. Kahit natutulog ka, ang Diyos gumagawa. Pagising mo sa umaga, ang Diyos gumagawa. Gumagawa ang Diyos. Sige, palapakan mo sa Lord. Ganda na. No? Pagka nandun tayo, para bang, nasa ito na Diyos. Hindi.
Yung maling tanong yan. No? Nandyan ang Diyos. Ang Diyos sa malimit na pagkakataon, hindi na siya nagpapaalam o nagsasabi na gumagawa siya sa'yo. Bakit? Wala siyang planong maningil sa'yo. Ang tao kapag gumawa, talaga naman, no, paulit-ulit na paalahanan ka. Ako gumawa niyan, ako gumawa niyan. No. Ang Diyos kapag gumawa, hindi siya naniningil. Kaya sa malimit na pagkakataon ng Diyos gumagawa, hindi niya na ipinaalam sa'yo na gumagawa siya sa buhay mo. Oh God, hallelujah. Ganda na. Naganda na. So, teka muna. Punta na ako kay Paul. Overtime ako ng konti ha. Okay lang ba? Alimutan na muna natin yung adobo. This is just more than adobo. Promise. Na, salamat sa Panginoon. Punta ko yung buto. No? Sabi ko kanina yung buto. Nasabi ko ba yun na mahilig ako magtanim? Pag ako yung batang maliit noon, no? 7 years old, 8 years old. Pag nakakita ko ng buto, dinadampot ko talaga. Lalo pag alam ko, inuuwi ko sa bahay, itinatanim ko dun sa maliit naming bakuran. No? At yung masaya ako pagising ko sa umaga, pagising ko madami na akong butong tinatanim, basta, no? Tapos pagising sa umaga, yung excited ka na, tinitignan mo kung may lumalabas ng umuuhay. May ganun akong experience. No? So, pagka nakakakita ka na meron ng lumalabas, masaya ka na. But meron ako isang pagkakataon na may buto akong tinanim na parang nabagalan ako. Sabi ko parang hindi na lumalabas yung iniisip ko, baka patay na. So, inukay ko siya. Di ba? Nakita ko, hindi. Merong ugat na lumalabas sa buto. No? Because sometimes, no, na parang tingin mo patay na. Nandun sa dilim, inibaon mo sa ilalim, tapos nandun parang nabubulok na. Pero ang totoo, yung buto kapag tinanim, mag-aanyo siyang parang patay na, ubulok na, pero buhay ang loob. At ito si Apostle Paul, ito yung kanyang metaphor na ginamit. No? Sabi niya, ito si Apostle Paul na siya dito, hindi na siya si Saul. No? After that story na binasa natin, ito, si Paul, very effective na siya and powerful apostle. No? In fact, siya ang may sulat ng almost yung epistle ng New Testament. At siya ang naglatag ng sistema ng Christian living. Without Paul, hindi natin alam paano mabuhay bilang isang Kristiyano. Si Jesus, hindi siya nagturo niyan. Si Jesus, nagpakita lang ng himala, nagpagaling, at namatay sa cross upang bayaran ang ating mga kasalanan. Wala siyang iniwan anong klaseng buhay na dapat meron ang Kristiyano. Si Paul ang ginamit niya. Kaya makita nyo, no, from Acts hanggang sa almost yung kalahati ng Book of Hebrews, si Paul ang sumulat. Na so very powerful. Ito, in 1 Corinthians chapter, sorry po, 3 verse 6, kasi nga that time, sa sobrang si Paul ay very effective at meron siyang counterpart na itong si Apollos na magaling din, no? Ayon sa mga theologians, so hindi masyado siya nababanggit, but meron siya mga instansya, itong si Apollos ay yung kanyang galing, almost, no? Tumatapat sa galing ni Paul. Etong mga tao naman ay parang pinag-aaway-away sila. Sabi ng mga group, basta kami kay Apollos. Sabi naman ng iba, hindi, kami kay Paul. Di ba? Sometimes ito talagang tao, hindi mo maiwasan eh. No? May comparison, no? Iko-compare ka, no? Kung sino magaling at hindi magaling. But nung marinig ito ni Paul, sabi niya, sino ba si Paul at sino ba si Apollos? Sabi niya, I planted seed. Sabi niya dun sa mga tao na to. Apollos watered it. So, equal lang yun. No? Walang magaling kasi lahat naman tayo. Yun yung ibig niyan sabihin. Na ginagamit. Pareho kaming ginagamit. Ako, itong si Apollos. Pero sabi niya, but God has been making it grow. No? Si Lord ang nagpapatubo. Yun yung ibig sabihin, no? Na yung Diyos na nakilala natin, no? Yung seed,
Siya ang nagpapagrow niyan. No? At that in the end, akala mo, bulok na, patay na. Yun tayo. No? Pag tinignan mo yung mga anggulo ng buhay mo, parang wala na to. Pero hindi mo alam na nandyan ang Diyos na nagpapalago niyan. Oo, sa unang tingin parang bulok na. No, unang tingin parang patay na. No, sa unang tingin na parang wala na to. Pero ang hindi natin naintindihan, no, na nandun yung seed sa dilim, no, inailagay sa ilalim ng lupa, madilim. Kung titignan mo yung kalagayan ng seed, pero nandun ang Diyos, tama yung title ko. No, bagamat nandun siya sa dilim, pero nandun ang Diyos. No, na siyang sabi dito ni Apostle Paul, God has been making it grow. Sige, palapakan mo si Lord. Friends, hindi ko alam, no, illustration ko, inalimbawa ko yung mga situation natin at iniligay ko sa isang buto na parang wala na, nandun, nasa dilim ng kalagayan. Pero wag kang mag-alala, no, nandyan ang Diyos na hindi yan parang wala nang pakinabang. No, meron niyang pakinabang. Because isang araw, yung buto na yan, uuhay yan, magsasanga yan, at magbubunga yan. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Ganda talaga, no? So, teka muna, no? Friends, a seed is designed to develop in darkness. Kaya alam ni Apostle Paul yung principle, yung metaphor, gumamit siya ng seed. That's why a seed has to be planted in the soil. No? Ano bang ibig mong sabihin, Pastor? About what happens to the seed first when it's planted. Parang nabubulok, tulad na sabi ko kanina, parang wala na, parang patay na. Pero hindi totoo yun. May buhay yun na dinidevelop ng Diyos upang isang araw, no, yan ay mag-multiply pagkatapos. Sige, palapakan mo sa Lord. No? Naalala ko si Paul, no? Sobra yung kwento. At sabi ko nga kanina, abang inaaral ko to, na po pwedeng si Paul sasabihin, actually talagang yung mga disciple, ang tagal bago siya tanggapin ng mga, yung 12 disciples, ang tagal bago kilalanin si Paul. Tingnan yung Bible. Ayaw nila si Paul. Dahil alam nila yung background ni Paul. Mamamatay, Kristiyano yan, di pwede pagtiwalaanan yan. Totoo lang. Kaya si Paul humiwalay sa kanila. Lumayo si Paul sa kanila, pero si Paul tumuloy-tuloy sa paggawa. Pero almost ayaw nila tanggapin si Paul because of his past. No, yung kanyang character noon, no? But hindi napigilan nila ang Diyos na si Paul gamitin. Nagpadala si Lord ng magko-comfort kay Paul si Sipas. Nagpadala dahil kailangan ni Paul ng mag-comfort sa kanya dahil almost hindi siya tanggap ng mga disciples, no? Si Lord marunong, no? Na hindi ko alam, no? Kwento din naman natin 'yan. That we are not qualified anyway. Nung makilala natin si Lord, sino ba tayo? Galing tayo sa mundo. Sobra yung mga pinaggagawa natin. Sabi ko nga ako kanina, halos mangiyak-iyak nga, hindi ko alam. Naka-online ako. Naalala ko nung bata ako, no? Dami kong kalokohan. Kaya nga, umabot ako sa punto nung makilala ko si Lord. Yung prayer ko, hindi ko talaga nakalimutan yun. Nung naramdaman ko yung pagbabago ng buhay at naintindihan ko yung buhay Kristiyano, sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit ngayon lang kita nakilala? Sabi ko sa Kanya, dami kong ginawa, Lord. Kasi, naalala ko, nung bata pa lang ako, no? Sobra din yung dinaanan. Maaga namatay yung father ko. So, almost na-abandon din kami. Na parang survival. No? Mabubuhay ka. 8 years old, 9 years old. Parang trying, no? Mabuhay. Walang mag-aasikaso. Hanggang sa talagang lumaki ako sa hindi naman kasi naagapan ako ni Lord eh. But I remember, no? I remember na
maraming pagkakataon na mamamatay ako sa dami din ng kalokohan ko. One time, yun yung pinakamabigat, kinento ko kanina. Kaya nga ito, nung inaaral ko to, natatawa ako Sabi ko, Lord, nakaka-relate ako dito Sabi ko, sino ba naman ako, no? Na grabe naman, wala nang pag-asang bata na parang kulang na lang, lagyan ako ng grasa, batang grasa ako natutulog sa mga buses, no? Minsan, nandun ba yung anak ko si Faith? Minsan, dinala ko sila dun sa Cotabato. I am from Maguindanao. Tinuro ko sa kanila, sabi ko, alam nyo ba, dinala ko sila sa plaza namin doon. Si Faith, sabi ko, Faith, alam mo ba yung ilalim na yan? Malimit, dyan ako natutulog. Promise. Pero, yun na nga, sa kwento ng parang very negative, pero pinayagan ni Lord so that in the end, no, nung makilala mo si Lord, lalo mo siyang na-appreciate. Because never in your imagination na pwede palang gawin sa iyo ng Diyos na hahantong ka sa ganito. Kaya nga, no, that sometimes, kinikers natin yung mga situation, pero si Lord bumubuo lang ng magandang kwento natin pagkatapos. No? Pag binuo mo yung kwento mo, ganda. Na nabibigyan ng glory ang Diyos sa buhay pagkatapos. No? Kaya siguro ito yung aral, no, na sermon, na tigil na tayo kakareklamo kasi alam ng Diyos ano yung mainam para sa atin. Trust in Him, no? Andun tayo, submit lang tayo sa Kanya. Dahil wala siyang, ang Bible nagsasabi, wala siyang inisip o plinano na ikasasama natin pagkatapos. Kaya lang, sa malimit na pagkakataon, kinikers natin yung gustong buuin ng Diyos sa buhay natin, kaya hindi nabubuo. Kinikers natin, no? Kaya hindi napapangyari yung masterpiece na gusto ng Diyos na maging kwento ng ating mga buhay. Worse, nakwento ko kanina. Sa sobrang andun ka na, no? Sa kalye. One time, naalala ko, biglang may dumampot sa'yo, 13 years old ka. Sakay ka sa kotse. 4 na tao sa likod, puro naka-Armalite. Sabi ko nga, experience ko. Na sinakay ako sa harapan nung kotse, yung driver, dinadala na yung kotse sa bundok. Habang tinatanong ako, pukpok ng 45 sa ulo, tama. Isip ko, ano yun? 12 years old lang ako. Alam mo, trauma. Nung hindi ko pa nakilala si Lord kapag naalala ko. Pero hindi ako umiiyak dito ng parang lugi. I mean, lalo kong na-appreciate si Lord. And then, na-realize ko na, Lord, kaya mo pala ako binuhay. Kasi alam ko, papatayin na nila ako. Iuhulog na nila ako sa bangin. Alam ko yun. Yung palo sa ulo ko, almost wala na puro dugo na ulo ko Sabi ko, papatayin na ako nito. Mamamatay na ako. 12 years old. Mga going to 13 siguro. Pero grabe lang, nung maramdaman ko yung kotse, nag-U-turn. Pero madilim na bundok na Ihulog na lang ako niyan, tapos alam ko na yung gagawin. Binilik ako sa city, binitawan ako, sabi ko, buhay pa ako. No? Pero hindi alam ng mga magulang ko yun, walang nakakaalam. Ako lang nakakaalam nung nangyayari sa buhay ko. Pero that and then, na-appreciate ko si Lord. Sabi ko, Lord, at dami akong kwentong ganyan. Pero kaya pala ako, Panginoon, di mo pinahintulutan na gawin sa akin ng mga taong yun because you have your plan for my life. Umapak ako dito. No? Ganda, no?
Kaya friends, alam kong buhay. Promise. Alam kong buhay. Kaya sabi ko nga, yung experience ko na yon, nagamit ko dito sa ministry. Yung revenge ko ay ginamit ko sa paglilingkod sa Lord. Diba ba yun? Yung gusto mong mag-revenge, ginamit mo sa tama. Eto si Apostle Paul, no? That sometimes makikita, of course si Paul, nandun siya. Alam niya, biktima siya sa sitwasyon. No? Pero nung makilala niya si Christ, bumawi naman siya. Yung revenge niya ay binigay niya naman ng todo-todo. Yung paglilingkod naman niya, itinama niya ang lahat, no, para sa kingdom ng Panginoon. Sige, palapakan mo si Lord. Hindi ko alam, naging ano lang ako, no. Hindi to luhan ng lugi. Nagpapasalamat ako sa Lord, no, sa anumang experiences because doon ako natuto. Kaya nga sabi ko, what? Sabihin mong okay ka, hindi ka dumadaan ng pagsubok. No. Ang kalakasan at yung strength ay, ang pinanggalingan niyan ay yung sobrang may dami ng pinagdadaanan at yun ang nagpapalat. Kaya nga sabi ni Apostle James, no? Magalak kayo lagi kapag kayo ay dumadanas ng iba't ibang kapagsubukan. Yun, no? Balikan nyo. James chapter 4. Tama ba ako? Hindi ako nagkamali. Dahil kapag matapos nyong mapagdaanan ang kapagsubukan na yan, kayo ay magiging ganap. Oh, yun yung word, no? In English, sabi doon ay nandun kang lacking nothing. Wala ka nang hahanapin pa. No? Madalit salita ay aabot ka sa mapupuntahan mo yung maturity ng buhay. Kaya nga sabi, what? Magalak ka kung dinaanan mo yung mga bagay na yan kung wala kang Lord. Pero nung makilala mo si Lord, ma-appreciate mo na okay lang, Lord. Kasama pala yun sa kwento, no? So that in the end, yung kwento ay lalong napaganda. At that in the end, yung sa'yo ang glory pagkatapos, no? Sa'yo ang kapurihan, Panginoon, at ang pasasalamat. Sige, palapakan mo sila. Okay na ako. Ito sabi overtime na pala ako. Sorry po yung mga nasa 6, ano. Tapos na ako. Sabi ng Bible, in Psalms chapter 30, verse 5, weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Ito, mababaliwala to kung hindi mo to nadinig itong sermon na to. Babasahin mo to, sabi mo, okay. But kapag ito, dinugtong mo ito sa buhay mo, alam mo na dami mong dinaanan at ito ka ngayon, no? Nire-restore ka ni Lord at nire-restore pa at inaayos ka pa sa much better. Maintindihan mo to na totoo to. No? Because you experience that weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Salamat sa Panginoon. So, alika na, Pastor Micah. Ano pa ba gagawin natin? Overtime na ako. Hindi ko na nga masyado napuntahan si Apostle Paul. But, sige na, okay na ako. Nakapag-preach naman na ako. Pastor Micah, come here. Hindi na tayo. Ikaw na ang... Kayo po ng mga nakikinig sa amin online, almost nakalimutan ko, online pala tayo. Sige po, ayan yun na yung kwento, no, at yung usapan na nadinig nyo sa amin, no, ito ay para din sa inyo. This video, no, itong aming pong YouTube and Facebook, intended to po talaga to para po to sa inyo na mga nakikinig sa amin. So that yung anuman yung ginagawa sa amin dito, gusto namin ito ay ma-extend, no, sa inyo diyan, no. Nandiyan kayo sa Middle East, maraming nakikinig sa amin diyan, no, even sa Mindanao and Visayas. Sige po. Ayan yung na-inspire kayo, no, sa mga usapan ganito so that in the end ay ma-enlighten po tayo, no.
o kayo, may sinasabi si Apostle Paul, kunti na lang ako, 1 minute, para lang mabuo ko tong sermon ko, no? Gusto ko lang basahin tong verse. Pakilagay nga ako dun sa, nandiyan ba yan? Hinahanap ko, wala na dito eh. Teka muna. Ito. Paul said in Ephesians chapter 1 verse 18, nandiyan ba yan? Parang nawala ako kay... Ito, bago tayo magtapos. Sige, pwede ba tayo tumayo na? Tutuloy-tuloy na ako. But sige po, tingin pa kayo sa akin kasi... Ito sabi in Ephesians chapter 1 verse 18, sabi dito ni Apostle Paul, kausap niya dito ang mga taga-Epeso, ano? Ito si Apostle Paul, very sharp na ito. No, hindi na ito yung si Saul na dating nag-rementado, no? Sobra na yung kanyang, grabe yung gamit sa kanya ng Panginoon, no, this time. Kaya nga, in-encourage niya itong mga taga-Epeso na kanyang sinabihan, ang sabi niya, kasi nga, sa malimit na pagkakataon itong mga taga-Epeso, hindi nila naiintindihan kung ano yung mga bagay-bagay na nangyayari sa kanilang mga buhay, including yung mga pagsubok. Kaya sabi niya dito, the eyes of your understanding being enlightened. Ito yun, itong sermon na to. And I believe, na dati, kanina, medyo wala talaga, yung understanding. But alam ko, I hope and I pray, that na-enlighten tayo, sa nadinig natin ngayong gabi. Na nangyayari din sa buhay natin, but sana ay maiba na tayo ng ating mindsetting. Na hindi na ito yung parang laging lugi kung dumadaan man tayo ng mga sitwasyon, because that is part of our story na gustong gawin ng Diyos upang lalong magiging maganda yung kwento natin pagkatapos. Ito sabi niya, that the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Yung gustong pakita ni Apostle Paul na, pwedeng temporarily, nandiyan kayo, pero merong ganda pagkatapos nito. Ang prayer ko sa inyo na sana, na habang nandiyan kayo, yung inyong mga mata, the eyes of your understanding being enlightened. At tingin ko, ito yung gusto ng Diyos, na gawin sa atin sa gabing ito. The eyes of your understanding that you may be enlightened. The eyes of your understanding. Hindi lang understanding, magkaroon ito ng wisdom, More than understanding, yung wisdom, Na kapag tinignan mo ay hindi lang parang in-normal na ginagamit mo yung physical eye, but yung insight mo. Kapag tinignan mo yung sitwasyon, hindi yung mata mo ginagamit mo, but yung insight, Yung mata na, ang sabi nga dyan, the eyes of your understanding, yung in the spirit mo siyang tinitignan. So that and then ma-enlighten ka na, okay Lord, naintindihan ko. Kasi kung yung physical eye, puro negative yan. So that in the end, wala, makikita mo lugi o whatsoever. But sabi ni Apostle Paul, my prayer is that, yun yung ibig niyang sabihin, that the eyes of your understanding may be enlightened. At yan din yung prayer ko sa inyo sa gabing ito. That the eyes of your understanding may be enlightened. May kausap pa ba ako dito? Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Because the truth is, it is not what happens to you that matters. Hindi ito yung parang, yung ngayon, tinignan mo at eto na. No. Pwede yan ay gumagawa lang ng kwento si Lord sa ikagaganda pa ng kwento mo. It's not what happens to you that matters. It is what you understand and learn from it. Natututo tayo. Sa mga dinadaanan natin, lalo tayong natututo at lalo tayong nagiging matatag. Salamat sa Panginoon. And that is my prayer. I pray that the eyes of your understanding may be enlightened.
No? Naintindihan naman natin at limit na sasabi ko din that how you see will determine what you can be. Sa ano yung mga nakikita mo ngayon, depende yan. Kung yan, na-enlighten ka, no? So that hindi tutungo yan sa ganda ng dulo pagkatapos. Pero kung hindi, mapuputol yan. Mawawala yan, masasayang yan kasi ikikurse mo yan. Hindi mo itutuloy yung ginagawa ni Lord. No? Sisirain mo yung mga plano ng Diyos sa buhay mo dahil hindi ka pumapayag. Because ginamitan mo ng eyesight mo, hindi yung inner sight mo, yung insight mo. Hindi mo nilagyan ng mata yung understanding mo. So that and then, namali ka ng mga tingin mo at pananaw at namali ka sa iyong mga desisyon pagkatapos. Sige, tapos na tayo. Can we pray? Father, in the name of Jesus, Lord, thank you for your word today. Lord, salamat sa mga anak mo na nandito. Lord, sige Lord, tulungan mo kami. Lord, na lumago kami sa iyo. Na kapag nadinig ka namin, Lord, naintindihan namin, hindi sa sarili namin intindi, but let the Holy Spirit, O God, Lord, magpaintindi sa amin sa mga bagay-bagay, Lord, na upang anuman yung ginagawa mo, Diyos, ay hindi kami nagrereklamo. Because we know, God, that meron kang gustong gawing kwento, Lord, at pinagaganda mo pa yung kwento ng aming mga buhay, Panginoon. So that in the end, Lord, hindi lang naman this because of us, but ikaw din ito, Panginoon, that and then gusto mo kumuha ng glory dito. Salamat, Ama. Lord, bless your people. Bless our 4 p.m. service. Father, palain mo ang bawat isa. Palain mo ang In Christ City Church. Palain mo itong aking mga kapatiran, Lord, na uwi kami, Lord, ng punong-puno ng understanding. At naintindihan namin, Lord, God, na maganda ang plano mo sa amin. No matter what happens, may dulo kami, Lord, na inaasahan na gusto mong mapangyari sa aming mga buhay. Father, we bring back to you all the glory, God. Hallelujah. In Jesus' name we pray and everybody say amen. God bless you po. Sige po, tapos na tayo. In Christ we live with no hesitation. His love surrounds us, a powerful embrace. In Christ we find our strength, our saving grace. Oh, in Christ our hearts rejoice. In Christ we lift our voice. Fast and lively, a joyful sound. In Christ, forever we're bound. No longer lost, no longer afraid. In Christ our future, beautifully made. Every burden lifted, every chain undone. In Christ our victory